tripod. Kunin mo muna. Baba mo muna yung tripod. Para magkasya to. Hindi kayo mauna. Likod kami, matangkad kami. Hindi. Mas maganda kasi yun eh. Kaya sa taas. Ano na pala? Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga nagnanais pong sumali sa Ministry of Arts and Servers, Choir, Animation, Actors, at Selectors and Commentators Guild, maaari po tayo makipag-ugnayan sa mga youth volunteers. Huwag po kayong mahiyang lumapit. Lahat po ay iniimbitahan na magbahagi sa paglilingkod sa ating youth ministry. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Isama po natin sa ating panalangin ang pagsasalama at espesyal na intensyon ng Puerto Family at para sa kaluluwa ni na Marcelina Estrella,
Luis Didon, Gina Bautista, Abraham, Filipina, Valentin, Consuelo Sison, Leopoldo Calderon, Mamerto Malabute, Wilfredo Jose Bello, Fermina Lardin, Rosario Ernesto Fernanda, Eugenia Pascual, Kimberly Gundang, Corazon Torres, Rufo Jr. and Sr. Ganzan, Dolores da Prosa Gloria, Jenny Jose Ganzan, Almeida Corpus, Cesar Ani Badua, Efren Tombok, Ernesto Paje, Dolores Paje, Romualdo de Guzman, Estrella Arboladora, Ravi Glorian, Sonia Eric Gerardo Dicel, Jory Dulciminda Bellaron, Ernesto Paje, Gideon Paje, Christine Joy Feliciano, Leonardo Florentino, Felicidad Chantenco, Raul Jose Macalino, Adelaida Pangan, Marciana Nilas, Cristeto Mangoki, Jose Valdemar, Fidel Mina, Alejandro Sr., Flora Mini del Rosario, Cirila Eduardo Conorado, Cesaria Sinuto, Mary Love Almanzo. Dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot na muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng banal na awa. Pinasimulan ni Sister Faustina Kowalska ang devosyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Ang ating pong banal na misa ay pamumunuan ni Reverend Father John Arga ng St. Therese of the Child Jesus, Diocesan Shrine. Magsitayo po ang lahat at awitin ang pambanal na awa. Misericordia
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Mga kapatid, ngayon ikalawang linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang linggo ng dakila at banal na awa ng Diyos. Upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, Ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo pang pag-ibayuhin upang maisalog na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga apostol, si Kristong muling nabuhay ay gumagawa ng mga kahanga-hangang bagay upang patayin niyang sambayanan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunmay, puring-puri sila ng mga tao. Subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Butihin po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Butihin po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas, mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Butihin po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalat ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kulugod-lugod, o kahanga-hangang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihin po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon. Kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunin hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoon ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihin po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Inilalarawan ni Juan ang kanyang pangitain ukol kay Kristong muling nabuhay. Si Kristo ang Panginoon ng buhay at kamatayan, kaya lagi siyang sumasa atin, maging sa panahon ng paghihirap at pagsubok. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid, na kasama niyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil sa pakikiisa kay Jesus. Itinapon ako sa pulong ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Noong araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, "Sulat mo ang iyong nakikita." Lumingon ako upang tignan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot-sako at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib.
Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at mangyayari pa." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng libing iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, "Tagapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niya patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas, sa tinaguriang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas sa mga pako sa kanyang mga kamay at naisuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapilid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus ang nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkaroon ng buhay sa pamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong linggo ng dakilang awa ng ating manunubos, mamayang hapon mimisa ako para sa parang 25th anniversary ng kasal ng mag-asawa. Parang yung dati nating joke, maalala nyo ba, yung asawa, tapos sawa na,
Awa na lang. Tapos wak na. Tapos ana lang. O magkaibang awa ang binabanggit natin ngayon. Kapag halimbawa, wala ng budget, o walang pambayad ng kuryente, o kaya nung college ako, pag wala na akong contribution para sa food budget namin, lagi akong naririnig sa iba, may awa din ng Diyos. Hindi ba na? Ganun naman talaga. O sinasabi natin mismo sa ating sarili, o sa iba rin, may awa din ng Diyos. Hindi ba? Pero pag tatlo na ang kotse mo, okay, naging parik ka na noon. Kahit pa paano, di ba? May ilang bahay ka na, no? Pero yung totoo sa kanyang sarili, okay, nakapasa ka na ng board, etc., etc. O pag-abroad na yung anak mo, kumbaga. Kung totoo ka lang sa iyong sarili, sasabihin mo pa rin, ay dahil yan sa awa ng Diyos. Hindi ba? Hindi ba? Lagi kong sinasabi, pag may pinagdadaanan tayo, kinahaharap, huwag niyong kakalimutan, laging may Diyos. Pag okay na ang buhay, medyo okay, kumbaga, kaluwag-luwag. Dahil hindi dahil kayo ang Diyos. Diba? Kasi pag minsan, feeling natin dahil lang sa atin, kaya nagkaroon tayo ng ganyang mga bagay-bagay. Hindi. Ang lahat ng mayroon tayo ay dahil yan sa awa ng Diyos. At mananatili yan. Laging sasamahan tayo niyan. Dahil ang awa ng Diyos ay hindi lamang parang isang bahagi ng pagka-Diyos niya, kundi ito mismo ang kalikasan ng Diyos. Awa at habag. Alisin mo ang bagay na iyon, hindi siya Diyos. Sabi ng mabuting Santo Papa Francisco, ang isa pang tawag natin sa Diyos, maliban sa pag-ibig. Naalala niyo ba? Diyos ay pag-ibig. God is love. The other name of God, aside from love, is mercy. Hindi ba? Mercy. Laging kinahahabagan tayo ng Diyos. Kahit na hindi tayo karapat-dapat, kahit na iniwan natin siya sa krus, kahit na hindi natin siya kinilala, kahit na nagtaksil tayo, nagtraidor tayo, ano ang sabi pa rin ni Jesus? Sumainyo ang kapayapaan. Can you imagine? Pagkatapos ng lahat, magpapakita siya sa atin. At yun ang kanyang sasabihin pa rin. To restore the friendship that we have. Kaya lang, may isang Tomas na hindi naniwala. Di ba? Sa paligid ko, hindi lang basta hindi siya naniwala dahil hindi niya nakita. Sa paligid ko, beyond that, dahil siguro hindi niya masyadong maisip kung paano ang Jesus na ito ay iniwan natin, pinatwa, pinagtraidoran, magpapakita pa rin at sasabihin niya sa atin, sumainyong kapayapaan. Unimaginable, di ba? Pagkatapos ng lahat, naroon pa rin si Jesus upang makipagkaibigan sa kanyang mga alagad. Sa paligid ko, yun ang mas hindi agad pinaniwalaan ng Tomas na ito. Maliban sa makita niyang pisikal si Jesus. Pero syempre, mula sa pisikal na yun, sasabihin naman niya talaga, my Lord and my God. Napayapa siya, napanatag siya mismo ng kanyang nakita, ng kanyang naramdaman. Yun yung dulot ng awa ng Diyos. Yung mapapanatag tayo ng totoo. Yung magiging mas mapayapa tayo. Di ba? Kahit na mayroon tayong pinagdadaanan, yung salitang may awa ang Diyos, yun, di ba? Kahit pa paano mayroon kang lakas pa na magpatuloy.
Alam mo lang down, pero hindi mo naman pa inaapakan ng mabuti ang lahat ng bagay. May pag-asa. At yun ang pinanghahawakan natin. Hindi tayo iwan, hindi tayo pababayaan. Kahahabagan tayo ng Diyos. Kaya sa darating na eleksyon, sabay ganun din. Totoo naman, di ba? It's our chance. Sabi sa sino ba ang ipapanalo natin? Di ba ang ating bansa, isipin natin ang ating bansa. Kung ano makabubuti sa Kanya, doon tayo. Ipagdasal natin ng maigi yung kaisa-isa. No? Hindi tayo magpapabayad. Huwag tayong basta dahil kakilala lang natin o kaya kamag-anak natin. Sana mayroong mas matibay na pundasyon ng lahat ng bagay. At itong pagkakataong ito uli, mula yan sa awa ng Diyos. Sana pagbigyan tayo. Sana ibigay sa atin ang nararapat na manungkulan para sa ating bansa. Dahil kung ito ang binibigay sa atin ng Diyos, sana ganun din tayo. Alam niyo yun yung pagminsan, nagkakamali tayo at humingi tayo ng tawad. Pagminsan pa nga, hindi natin mapatawad ang ating sarili, hindi ba no? Pero at some point, mapapatawad naman natin talaga. At yun ang hinihingi din natin sa Diyos, patawarin tayo ng mabuti. Pero yung kapitbahay nating chismosa, parang ayaw mong patawarin ng Diyos. Hindi ba? Pag nakagawa ng masama yung kapwa mo, parang ako lang dapat ang patatawarin. Dapat yun hindi. O wag ganun. Lahat tayo nangangailangan ng awa at pagpapatawad ng Diyos. Sana matutunan natin yung ganun. Pero hindi ko sinasabi na sinaktan na kayo o patawarin nyo na. Pero huwag nyo naman nang hahayaang saktan kayo ng tuloy-tuloy. No? Ninakawan na tayo o patawarin na natin. Pero huwag nyo naman nang hahayaang magnakaw uli. Hindi ba? Yung gumagawa ng masama sa atin, sige patawarin natin. Pero huwag nyo namang this is not only for others. This is for you also. Charity to yourself. Hindi ba? Huwag mo nang hahayaang yurakan ka ng yurakan. Pagsamantalahan ka ng pagsamantalahan. Yung nangyari na oo, patawarin na natin. Huwag mo naman you know what I mean? Huwag nating hahayaan naman. Let us not allow others to do bad things to us. Kasi, kasalanan din natin yun. Hinahayaan natin yung iba na magkasala. Yung bang parang, alam mo nang magnanakaw, ilalagay mo pa yung cellphone mo sa, may issue na ng, baka may sakit na, tapos iiwan mo pa yung cellphone mo. Not only protecting your things, but protecting also others. Maawa naman kayo. Pag minsan sakit na yun eh. Wala nang control. If you know what I mean. Diba? O naman yung hahayaang ganun. Maawa naman kayo. Huwag nyo naman nang tuksuhin. Alam nyo na nga marupok. Bidigay yan. Di ba? O maawa tayo sa tao. Pagbigyan nyo naman ng tsansa, pero sana yung tsansang iyon ay yung makabubuti para sa tao. Iyan na nga yung issue niya. Dadalhin mo pa dyan, di lalong babagsak yan. Hindi ba? Hindi ba? Magsalita naman kayo. Anyway, uli may awa ang Diyos. At lahat ng bagay na mayroon tayo dahil sa awa ng Diyos. At sana maging instrumento tayo, daan palagi ng awa ng Diyos. Amen. Magsipay tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo,
isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Tinawag sa kanalan ng mga imam. Nang may katlong araw na buhay na magulog. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rito at upang sa nagbubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos sa punong-puno ng awa at habag. Idalangin natin, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ipagpatuloy nawa ng simbahan ang misyon ng pag-ibig, awa at habag ni Kristo sa mundong lubhang nagugulunghanan. Manalangin tayo. Maawa nawa ang mga pinuno ng aming bansa sa mga taong kapuspalad at yaong mga lubhang nahihirapan. Maging mahusay nawa silang instrumento ng paglingap sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid namin naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid namin pumanaw ang dakilang awa mo, O Diyos, na kanilang lubhang inasahan noong sila'y nabubuhay pa. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ama, pakinggan mo ang aming daing sa iyong banal na awa, panatilihin mo kaming nakakapit sa iyong dakilang pag-ibig na siyang dahilan ng aming kagalakan. Ngayong nagdiriwang kami ng muling pagkabuhay ni Jesucristo ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen. Maaari na po
balik ang paghahain at inikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pagkakain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, tunghayin mo ang mga alin ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa ingalan at pagkadali sa inyong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Kita rin. sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas na mamang tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawat ng papuri sa iyo. Nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong katakilangan. Ama naming banal, ikaw ang bukhalan ka ng kabanalan at sa pamagitan ng Espiritu gabanan ng mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yung nilabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak na tinialay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome naming Obispo at ng Tanang Kaparian. At lahat mo rin ng mga kapatid naming nahinglay na may pag-asang sila muling mabubuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalulugan. Kaawaan mo at pagintapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa na siya na tapat na esposo. Kaysa na mga apostol, kaysa na lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kadudulog sa iyo. Maipagdinuwa namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos na makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin nating Ama, ang Diyos nating mapagkalinga. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, paglalaban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at iligtas sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad tayo inaanyahan sa kanyang banal na pighing. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalubong ang aming pakikinabang sa banal na biging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nagpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng biyayang ating natanggap sa nagdaang linggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ibuko kayo tingin ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo tingatan ng Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, umaling taglay, kapayapaan, pag-ibig at awa ni Kristong muling nabuhay. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Ngayon inayang ulit siya at ang pinagpapalala siya. Ang nalitas ng Diyos na sa krus ni Jesus. Kung siyang sa mundo'y lumubos, langit at lupa siya'y panulihan. Araw at tala siya'y karangan.